Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, September 1, and ang topic po natin for today is ano ang pananampalataya ng mga ligtas or saving faith. So ano po ba yung saving faith? Saving faith daw po is a wholehearted trust in Jesus Christ as a living and risen Savior for the forgiveness of sins and eternal life with God. It is more than agreeing with facts about Jesus. It is personal reliance upon Him, resting in His finished work on the cross and His creation. Saving faith is a gift of God's grace, produced by the Holy Spirit through the Word, and it unites us to Christ. Ating scripture for today is Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, sa Diyos po lahat ang ating kapurihan. So, ano po yung ating main topic po natin ngayon kasi is saving faith. Pinapakita lang po dito na tayo kasi mga Christians, marami nagsasabi po na they're Christians, pero ang sinasabi po dito ng Biblia na kapag Christian ka, dapat makikita mismo sa iyo nila ang ating Panginoon ng Kristo. Dahil para mo masasabing Christian kung hindi ikaw mismo yung hindi mo na ipapakita na tinanggap mo ng ating Panginoon sa Kristo sa buhay mo. Kasi madali pong magsabi na ano na ako, Christian na ako kasi in-accept ko na si Jesus Christ, pero yung ginagawa mo is ganun pa rin. Of course, lahat naman tayo guilty doon, pero ang mahalaga po kasi dito is talaga yung trust natin sa ating Panginoon at unti-unti po natin nababawasan yung mga dati po natin ginagawa or yung mga kamalian na ginagawa po natin. So, ang pinaka main idea po kasi is dapat napapakita po natin sa ating everyday lives yung faith natin. Hindi lang po tuwing Sunday, hindi lang po tuwing in certain situations. No, dapat lagi po natin mapapakita kung sino po ba ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay. So, teaching tatay for today is 3 elements of true faith, saving faith. One is notitia, ibig sabihin understanding the gospel. Number 2, asenius, agreeing with the gospel, and fiducia, trusting in Christ. So, understanding the gospel, of course, you must understand talaga kung ano po ba yung nilalaman ng Biblia. Ibig sabihin, ito po kasi yung manual natin na kung hindi natin ito maintindihan, mababaw yung faith mo. Ibig sabihin, kasi ito nga, dito mo nga makikilala ang ating Panginoon. So, yung ating second teaching naman na agreeing with the gospel, of course, hindi mo dapat inuuna yung kung ano yung sa tingin mo tama at mali. Of course, lahat ng nasa Bible ay tama. So, wag po natin piliin lang yung context na gusto nating piliin. Kumbaga, wag na po natin piliin yung mga bagay na dapat nating sundin, yung mga gusto nating sundin, kundi sundin po natin lahat na nasa Biblia. Third is trusting in Christ, of course. Ito na yung pag alam mo na gospel, nag-agree ka sa gospel, of course, you must trust our Lord and Savior Jesus Christ with all your heart para may pakita mo sa mundo na kung sino po ba ang Diyos mo. So, ayun lang po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today of September 1. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po.